Hello, good morning, good afternoon, sang dako mga mga mundo, mga kamaster. Muli, ako po ay muling nagbabalik upang mag-vlog ng forward reverse motor control. So, yung nakikita, ito po yung tinatawag na power circuit ng motor. Ito yung load natin sa motor pump. Ito yung main contact niya ng forward. May tatlong yan, open contact. At ito naman yung sa reverse natin. Ito yung sa power circuit niya. Ngayon sa control circuit naman tayo. Ito po siya. Yan po siya. Ito yung stop sa release push button natin. Ito yung forward push button na kung saan nakakonekta siya doon sa interlock niya na doon sa reverse contact. At ito yung sa forward magnetic contactor natin, E1, E2, na kung saan nakakonekta siya sa overload current relay. At sa baba, ito naman yung reverse push button natin, na kung saan nakakonekta siya sa interlock ng forward at contactor ng reverse A1, A2, which is nakakonekta din po siya dun sa overload current relay. So bakit meron tayong tinatawag na interlocking sa forward reverse motor control, mga kamaster? Kasi ganito ho ang function niya, mga kamaster. Papaliwanag ko muna sa inyo. Pag once na pinos natin tong forward push button, automatically ay magko-close contact po itong open contact niya na auxiliary. Kasi mag-i-energize na po yung coil niya na A1, A2. So pag mag-energize na po siya, mga kamaster, yung sa forward contactor, ito yung contact niya na normally closed, na naka-interlock doon sa reverse magnetic conductor, ay mag-o-open ho yan, mga master. Open, i-open natin yan. Pag mag-open yan, mga kamaster, so ibig sabihin wala na siyang connection, putol na siya. Tika, sinsa na malikot at tayo hawak ng video. So open na siya, mga kamaster, ano? So open na siya. So wala na po siyang connection. Sa madaling salita, ang gagana po dito ay yung forward natin na magnetic contactor. So ito po siya, forward. So pag once na mag-energize ho yan, mga master, itong open contact dito sa power circuit natin na nakonekta sa motor, ang itong open main contact ay magko-close pag nag-energize yung siya na, at walang yung natin. Ito po ay magko-close. Pag once na mag-close, so may connection ho siya, di ba? Doon. At ito po yung niya, overload current relay. So may connection na siya doon sa papuntang motor. Ito yung UBW. Terminal marking ho yan doon sa load natin na motor pump. So ito po yung forward ang gagana. So ito, bali hindi po siya gagana, na natili siyang open dahil naka-close po yung sa reverse contact niya. Bakit? Dahil sa forward reverse tayo naka-energize. Same time, ito kasi naka-interlock siya sa reverse normally close contact niya. Dahil ang reverse na magnetic contactor po, mga master, ay hindi naka-energize, kaya naka-normally close pa rin yung auxiliary contact niya. Which is naka-energize yung forward magnetic contactor natin, kaya itong close kanina ay nag-open. So wala na siyang connection sa reverse contact niya dahil naka-open to. Kahit anong pindot nitong reverse push button ay nananatili pa rin siyang open hanggat naka-energize tong forward contactor. Yan po ang interlocking ng forward reverse, mga kamaster. Kaya ito, forward po ang siyang gagana doon sa motor natin. Ang reverse ay nananatiling naka-open. So paano naman pag halimbawa yung reverse naman ang gagamitin natin?
So, ganito po ang mangyayari mga kamaster. Pag sa reverse naman, ito, ibabalik natin sa close. Pasensya na at wala ng ink dahil na lamigan. Ito. Gamit tayo. Ito, ibabalik natin sa close. Close na siya. Pag ito naman ang pinagana natin yung reverse, of course, dahil mag-energize na to, automatic ito naman ang mag-open mga kamaster. Dahil pag mag-energize tong reverse contactor at ang normally open, ang normally close contact niya ay mag-open. So kahit anong pindot natin sa forward push button ay hindi po siya gagana dahil open na nga ito. Hindi na dadalo yung current niya. So yun po tinatawag na interlocking. So ang mangyayari naman po, dahil pag ang reverse naman ang mag-energize, of course ito naman ngayon ang magko-close. At ito naman sa forward niya na contactor ay mag-open. Mag-back to normal ho siya. Ayan. Ayan naman po. Ito naman po ang siyang magko-close, gagana. So paano naging reverse ho yan? Sa forward po, kung napapansin nyo, yung line 1, line 2, line 3. Dire-diretso yan doon sa open contact. At pagbababa, line 1, line 2, line 3 pa rin nakakonekta sa UVW. Pagdating sa reverse ay mayroon pong pagbabago. Pagka 3 piece po siya, ang ginawa ko po muna yung sa taas, line 1, line 2, line 3. So hindi ko muna binago, yung iba kasi baliktad. Ang ginawa ko sa baba na ako nagbago. Pansinin nyo, yung line 1 sa taas, itong line 1 sa taas, pagdating sa baba ay nakakonekta na sa line 3. Tapos yung line 2, same pa rin siya ng connection, line 2 taas. Ang line 3, pagdating sa baba ay nagiging line 1. Line 1. Paano naging line 1 yan to? Tingnan nyo. Sa line 1 ho siya. Kasi ito, putol na ho yan kasi naka-open siya at ito na tayo naka-energize. So, yung line 1 at saka line 3 lang ho, pinagbaliktad natin pag 3-piece line ho siya. Ay magre-reverse na ho yung motor. So, paano magawa yan? Of course, yan ang power circuit natin. Meron din tayong interlocking dito sa control circuit niya. Yun nga, yung kanina yung sinasabi ko sa inyo. Yung sa forward ay naka-interlocking siya sa reverse na normally close. At yung reverse naka-interlocking siya sa forward na normally close. Now, since wala tayong push button, gagamit lang tayo ng ito, selector switch. Ito yung change over switch natin. At ito yung sa power on natin na ilaw. At ito sa forward. At ito sa reverse. Since wala tayong push button, ito ang ginagamit natin. So ito naman ang connection niya sa baba. Ito po siya. Itong FOR ay forward, off, reverse. So iyan po ang connection niya. Sa halip na to ay nagbago tayo ito. So mas nakatipid ho tayo ng gamit dahil isa lang ang ginagamit nating switch, push button. Hindi ito push button, switch lang. Kasi pagka push button ay maaaring ano po yan, tatlo dahil sa stop push button niya, di ba? At saka sa forward at saka reverse. So tatlo. So pagdating dito, isa na lang. So ito po yung pinaka-connection niya. Yan na lang po. Yung gitna off, yung kabila forward, yung kabila reverse. So ito na, pagaganahin natin ha. Pagaganahin natin. So ito po ang kanyang power on. So pag i-on po natin tong isang breaker, ayan, umilaw na siya. Kasi ito yung power on natin niya. Which is hindi pa siya gumana. Kumbaga pinapakita lang nito na meron na siyang supply. So ito po yung sa power circuit niya. Ito sa line. Ito po yon diagram niya. So ngayon,
papakita natin yung paano to gumana. So iyon natin yung breaker sa taas. Since wala tayong 3-piece line, so gumamit lang tayo dyan ng line neutral. Kumbaga ano lang yan, pinakita ko lang sa inyo sa actual na yun yung sa power circuit niya na 3-piece. On natin to. So naka-on na siya. At itong kabila nga pala, itong ilaw nyo sa load, dahil wala tayong motor pump, ito na lang, lalagay na lang tayo ng light indicator. Sa ano pala to ng light indicator mga kamaster? Sa water heater. Ito po yung forward at ito po yung reverse. So pag ganahin natin, ito po yung connection niya sa, it's supposed to be sa ano po niya to, sa pintuan ng ating control panel. Since wala tayo noon dahil nandito tayo sa board, so ganyan po ang naging connection niya. At ito nga pala kamaster, para maging malinis to doon sa ano natin, control panel, ay ginagamitan ito ng harness or else cable tie para maging malinis po siya. Pero pag nilalagay po talaga to sa control panel ay naka-harness po dapat to para mas maganda, or spiral. So paganahin na po natin, ito na siya. So saan tayo? Forward natin. Yun, umilaw po yung forward niya at yung magnetic contactor na forward ang siyang gumana. Tapos pag i-off natin, sa gitna lang. Tapos pag i-reverse natin, dapat iilaw tong reverse. Yun, umilaw yung reverse. At ito nga pala yung load natin na reverse. So muli, i-off ko at i-reverse. Forward ko, ito po yung sa forward niya. Ayan na. Yan na po ang forward reverse magnetic contactor. Yan pong kabuuan niya. Madali lang ho siya mga kamaster. At sa sunod natin iba-vlog mga kamaster ay ang about naman sa star delta connection or yung tinatawag na delta Y connection. Hanggang dito na lang muna mga kamaster. Sa sunod na lang po natin vlog. At siya nga kamaster, bakit kaya nakapokus ako sa industrial motor control? Kasi po mga kamaster ay maintenance po tayo at ito po ang madalas nating talagang nagagamit kapag maintenance tayo, yung sa mga motor control kapag may mga trouble. At yung iba kasi nakapokus sa building electrician, sa mga ilaw-ilaw. Para sa akin mga kamaster, parang hindi ko naman sa minamaliit, pero kumbaga sa pagkain parang nauumay na ako yung palit ilaw, palit balas. Lalo na ngayon uso na rin yung LED, so madali na lang magpalit ilaw. Malawak po kasi ang electrical mga kamaster, pero ang napupusuan ko yung about sa mga industrial. Tsaka sa building installation master, maraming nagpapagalingan dyan. Daming mga magagaling dyan.